tuloy po tayo nakatayo. Tuloy-tuloy na po tayo dahil wala po yung ating mahal na pastor sa oras po ito. Ay meron po siyang speaking engagement doon po sa Bamban, Good Shepherd. Amen. Dahil po doon sa Bamban is Pastor's Appreciation Month. So, this month is yung month of birth month ni Pastor Richard Abalos. Kaya every Sunday po meron po silang guest speaker. So, isa po yung ating mahal na pastor po doon para mag-gayag po ang salita po ng Panginoon. So, ngayon po, pag-pray mo natin yung kanyang service po doon. Also, yung ating service po dito, ako po yung natasan po ng pastor po natin para mag-share po ng devotion sa umaga po ito. At busan po natin ang ating mga Bible sa Book of Jeremiah. Jeremiah 3:15. Amen. So, it's also about sa ating po mga pastor. Jeremiah 3:15. So, advance ko na rin po dahil nalalapit na rin po yung araw po ng ating pumalang pastor, which is sa October. Amen. If you are aware na tayo po every October nagkakaroon po tayo ng appreciation para po sa ating pumalang pastor. So, this is the opportunity para ma-appreciate po natin kahit wala po yung pastor po natin. At least sa salita po ng Panginoon, mas makita po natin yung importance po nila. Amen. So, Jeremiah chapter 3, verse number 15, sabi-sabi po tayo, begin. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Manatili po tayong nakatayo, manalangin, let's pray. Maraming Diyos, dakila sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. So, bago po ito, nawa Panginoon, yung pong pagpalayan ng ating service, ng ating devotion. Nawa Panginoon, pangunayan niyo po, bigyan po ng karunungan, bigyan po ng kalakasan, Panginoon. At gunin po, Panginoon, bigyan po, Panginoon, ng lakas para po magayag po ng mga salita. At nawa, Panginoon, nilagay niyo po sa aking bibig, mga salita po ninyo na nice parating sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Pag-usapan po namin kung ano po yung importansya po ng aking pumala pastor sa inyong pong gawain, Panginoon. Bless you po, Panginoon, yung kanyang pong speaking engagement sa lugar po ng Bamban, Good Shepherd, Panginoon. Patuloy, kayo po mag-bless po, kayo po magbigay po ng katagumpayan. At ganoon po, Panginoon, may pagkita rin po, may explain mula po sa inyong mga salita ang kahalagan po ng pastor po nila po doon sa lugar po ng Bamban, Pastor Abalos, Panginoon. Patuloy, paunahan niyo po ang bawat isa, bigyan po ng kaunawaan, maintindihan po namin mga salita po niya na mahayag sa umaga po ito. Maraming salamat, Panginoon, kayo pinupulit, tinataas po namin sa po mga buhay. Ito po ang dalayan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So yun, maraming salamat po. Kayo po'y maaaring ng po. So sa mga Sunday Schooler, dito na po. So yun, so sa mga Sunday Schooler, sa mga bata, dito na rin tayo para mapakinggan po natin yung salita po ng ating pong Panginoon. So dito po sa ating pong binasa, sa Jeremiah chapter 3, verse number 15, sabi po ng ating Panginoon, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya nga po sabi po ng ating pong Panginoon, yung pastor po natin is galing po sa puso ng Panginoon. Kaya nga, kakalabanin po natin yung pastor po natin para kinakalaban natin ng Diyos. Diba? Kaya nga, meron po tayong kasabihan na love your pastor. Love our pastor. Amen? So tayo po bilang mga church, bilang member po ng simbahan po na ito, meron po tayong isang pastor na binigay po yung Panginoon. Sino po yun? Si Pastor Enerbon. So yun po, kaya po sa buhay po natin, patuloy, nire-remind po tayo ng ating pong mahal na Panginoon na tayo po, ang trabaho po ng pastor po natin is to feed. Diba? Kumbaga, pakainin po tayo parang santo pa. Diba? Wala po siyang pastor. Paano po kakain? Paano po siya makakuha po ng pagkain po niya? Diba? Paano po siya, kumbaga, mabubuhay? Yes, mabubuhay po sila. Pero kailangan po nila ng nag-alaga. So, meron po dito po sa ating pong church, meron din po tayong pastor. So, sabi dito, dun sa Ephesians 4:11, sabi niya, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and preachers. So if you are, alam po natin, si pastor po, hindi lang po siya pastor. Kundi isa rin po siyang teacher. Diba? So nagtuturi po rin po yung ating pong mahal pastor. So doon po sa Bible School.
Diba? Kaya nga po, napakarami po nilang ministry sa gawain po ng ating po Panginoon. Kaya yun po yung kailangan po natin ma-appreciate sa buhay po natin as a Christian. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, meron po yung binigay yung Panginoon sa atin sa church po na ito na mag-lead po sa atin. It's yung ating po mahal pastor. Kaya title po natin, God-given pastor. Diba? Ang binigay na pastor ng ating po Panginoon. Diba? Nag-iisa lang po yung pastor po natin, hindi po tulad ng iba. Meron po silang, parang Judy. Pag dumating na po sa point na yun, papalitan na po nila yung pastor po nila. Diba? So, tayo po, alam po natin sa ating pong church, diba? Iisa lang po yung pastor po natin. Diba? Yun po yung binigay po ng Panginoon, kaya hindi po natin siya pwede palitan. Diba? Hindi po natin siya, kaawain po yung ating pumala pastor. Diba? Nauna po siya dito, siya po yung ginamit po ng Panginoon para makakilala rin po tayo sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po dito, ang pastor po natin, ibinigay po ng Panginoon po sa atin para meron po mag-lead, para meron po mag-aalaga po sa mga anak po ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, tinatawag po silang Father of Faith. Diba? Kumbaga, sila po yung role model po natin sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Kaya nga po sa buhay po natin, tatanungin ko po bakit thankful po ba tayo na meron po tayong pastor? Diba? Bakit po kasi, napakamalit po natin kasi meron po tayong pastor na binigay yung Panginoon para mag-aalaga po sa atin and mag-relay. Diba? Yung pastor po natin, hindi lang po siya basta nagsasalita po dito every Sunday. Meron din po siya mga ibang ginagawa. Diba? Kaya nga po napakarami po nilang ministry. Kaya minsan, hindi po natin sila magilap. Bakit po? Kasi ginagamit sila ng Panginoon sa ibang lugar. Diba? Minsan si pastor, napakarami po niyang schedule. Diba? Tapos po ng Sunday, Monday, magbabiyahe na po sa Malabon. At sa mga susunod na araw, meron pong biglang schedule. Diba? Meron pong nakaschedule. Nagagawin po siya ng ating pong Panginoon. Kaya po minsan, tayo po, intindihin po natin yung ating pong pastor. Diba? Kaya po minsan, sinasabi niya, kahit pastor po sila, is napapagod din po sila. Diba? Ang kailangan lang po natin is pag-pray po sila para palakasin po sila lalo ng Panginoon. And to show our appreciation po sa Kanya, isang bagay na nagpapalakas po sa pastor po natin is once na nakikita niya po tayo naglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Kasi yun po yung, sabi nga, pinaka-vitamin, pinaka-energy ng ating pumana pastor. Once na nakikita niya yung mga members na naglilingkod po sa ating pong Panginoon. Kaya, sabi nga, kung mga members nagkakaproblema, yung pastor po mas malaki yung problema. Diba? Kung ganito po yung mga man dumarating sa buhay po natin, mas malaki po sa kanila. Bakit po? Diba? Mas bigger po, mas malaki yung responsibility po nila sa gawain po ng ating pong Panginoon. Kaya, lagi po nila sinasabi na hindi po madali yung maging pastor. Diba? Pero sabi nga po nila sa blessing po ng Panginoon, nakakayanan po nila magpatuloy. Amen? So tayo po bilang mga members, ang kailangan po natin is kumbaga, pag-pray po natin yung Panginoon, tulungan po natin siya. Bakit po? Paano po natin siya matutulungan once na nakikita niya po tayo nagpapatuloy? Bakit po? Kasi parang anak po tayo ng pastor. Diba? Once na nakita ka niya, lalo siyang na-energize. Diba? Bakit po? Kasi tayo po sa buhay po natin, parte na po tayo ng buhay ng pastor po natin. Diba? Binigay niya po yung kanya pong buhay, kaya nga sinasabi nila yung nagsuko po sila ng buhay sa Panginoon. Diba? So, yun po yung tinatawag po nila full-time sa gawain po ng Panginoon. Diba? Kaya nga sabi nila, sabi nga niya, diba? Ibis na unahin yung sarili niya, ibinigay po niya sa gawain po ng ating pong Panginoon. Ganun po yung pagmamahal po ng pastor po natin sa gawain po ng ating pong Panginoon. Ngayon po, pag-aaralan naman po natin kung ano po ba yung role ng pastor po natin. Diba? Sa church and sa buhay po ng mga tao, katulad po natin mga Kristiyano. Bakit po? Kasi ang pastor po natin, hindi lang po siya na basta nagsasalita. After the service, meron pa po siyang ginagawa para po sa atin. Minsan, hindi po natin alam. Minsan, hindi po natin nakikita. Diba? Pero alam po ng Panginoon yung kanyang ginagawa para po sa atin. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, patuloy, mahalin po natin siya, tulungan po natin siya. Doon, minsan, nahiya po tayo mag-approach. Diba? Nahiya po tayo, baga kausapin po yung pastor po natin. Ang hinaantay lang po niya is tayo yung lumapit sa kanya. Kasi sabi nga niya, kung tayo lalapitin niya tayo sa isa, magpapagod siya.
Pero kung tayo yung lalapit sa Kanya, di ba, hindi na siya mapapagod. At, kumbaga, sa tawag doon, may entertain niya tayo. Di ba kasi po minsan, marami po sa atin na once hindi po nakapunta si pastor, meron po siyang importanteng pinuntahan. Minsan yung iba, nagtatampo na sila. Di ba? Without knowing na yung pastor po natin is meron po siyang ministry, meron po siyang ginagawa para po sa gawain po ng Panginoon. Di ba? Kaya nga lagi niya sinasabi, imbis na magaling tayo sa pastor pag di tayo napupuntahan, tayo na lang lumapit sa pastor po natin. Bakit po? Para hindi na po siya mapagod. Di ba? Kasi marami na po siyang ginagawa. Di ba? Para po sa atin, para sa gawain ng ating Panginoon. Ano po yung unang role po ng pastor po natin? O ano yung duty ng pastor po natin? Number 1 is to lead. Di ba? Paano po niya tayo ililid? Ililid niya po tayo sa salvation. Di ba? Kaya nga po nung first time natin makita si pastor, ang unang sinabi niya po sa atin is yung kaligtasan po natin. Di ba? Kaya po tayo naligtas kasi merong binigay na pastor yung Panginoon para magayag po ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga po, doon sa unang pagkikita pa lang po natin sa pastor po natin, is a blessing na. Bakit po? Kasi na-introduce po sa atin yung kaligtasan ng Panginoon. Di ba? Wala po yung pastor po natin, paano mo malalaman yung salvation? Di ba? Wala po yung ginamit yung Panginoon na isang tao, paano po natin nakikilala yung Panginoon natin tagapagligtas? Di ba? Kaya yun yung duty ng Panginoon, pastor po natin, is to lead. Lead the people para makilala nila yung Panginoon. Di ba? Ililid niya yung mga tao para makaalam sila, makilala nila yung Panginoon kung sino yung tunay na tagapagligtas. Di ba? Yun po yung first part po ng kanilang gawain. Di ba? Kaya nga po lagi niyang sinasabi, walang sense yung paglilingkod po natin if hindi po tayo ligtas. Di ba? Kaya nga, ang pinakaunang ginagawa ng pastor po natin is nililid po tayo sa salvation. Di ba? Kaya nga po, tulad po sa mga bata, di ba? Ang trabaho po ng pastor po natin is para teacher. Di ba? Sa teacher, tinuturuan tayo. Di ba? Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, patuloy na ginagayad po tayo ng Panginoon, nililid po niya tayo doon sa unang-una sa kaligtasan. Pangalawa, in the water baptism. Diba? Yun po yung, kumbaga, after po na salvation, water baptism. Diba? Yun po yung, kumbaga, ilulubog po tayo sa tubig. Diba? Papaunawa po sa atin, bakit po natin gagawin po yun? Kasi yun po yung utos po ng Panginoon. Diba? Tayo po sumunod sa Kanya sa tubig po ng bautismo. Kaya yun po yung trabaho po ng pastor po natin is to lead the people. Diba? Lead. Diba? Yung mga member ng church po na ito. Diba? Kaya nga po sabi nga niya, yung Panginoon, si pastor. Diba? Yung pastor po natin, yung role model po niya is yung Panginoon. Tayo po naman, role model po natin sa church, ang pastor po natin. Diba? Sabi nga, follow me as I follow Christ. Sabi nga po dun sa Bible verse. Diba? So, sundan po natin yung pastor po natin kung paano po yung pagsunod niya sa Panginoon. Diba? Sabi nga, follow his steps. Diba? Sundan po natin yung yapak po ng Panginoon kung paano po siya, kumbaga, maglingkod po sa ating po Panginoon. Kaya, inuulit ko po, blessed po ba kayo or thankful po ba kayo na nakakilala po kayo sa Panginoon? Diba? Hindi po mangyayari yan kung di ginamit ng Panginoon yung pastor po natin. Diba? Kasi kung ibang tao lang yan, anong isi-share po sa atin? Wala, marites. Diba? Ibang kwento. Baka maligaw pa po tayo sa tuloy po ng kaligtasan. Pero, tayo po, sabi nga po ng Panginoon, nasa tamang daan po tayo, nililid po tayo ng Panginoon o yung pastor po natin sa tama. Diba? Tama na tayo po ay maligtas, tanggapin po natin yung Panginoon sa puso po natin. Diba? Magsisi po tayo, kasalanan po natin, humingi po tayo ng kapatawaran. Water baptism, sumunod po tayo sa tubig po ng bautismo. Kaya yung iba po, kaya po as nare-recognize pa po kayo as visitors, kasi hindi pa po kayo na-baptize. Pero once na nabaptize na po kayo, di ba? So, magiging parang, hindi na po kayo magiging bisita. Di ba? So, kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, tayo po, kung ligtas po tayo, sumunod po tayo sa water baptism. Meron po tayong kapatid, si Sister Kayla. Nagtatanong po siya kung kailan po merong baptism. Sabi po namin, nung umulan dyan sa, may lubak po dyan, malalim po. Di ba? Pero, gagawa naman po yung Panginoon na magkakaroon po tayo ng, kumbaga, outing. Diba? Swimming tayo. So,
doon po yung time po natin para makapag-baptize. Kaya po once na meron po tayong outing, huwag po tayong mayang sumama. Diba? Kaya nga po church outing. Diba? Hindi lang po ilan-ilan. Church outing means kabuuan po sa atin is mag-outing po tayo, mag-fellowship po tayo para lumakas po tayo sa ating pong Panginoon. Ano ba po? Number 2. Diba? Tulig. Diba? Ituro po sa atin. At yung pangalawa is to guide. Diba? I-guide po tayo ng ating pong Panginoon. Paano naman po? In spiritual life. Diba? Sa buhay po natin, as a Kristiyano, tayo po sa buhay po natin, minsan naliligaw po tayo ng landas. Diba? Minsan, kumbaga, nawawala po tayo sa gawain po ng ating pong Panginoon. Kaya po, nandun po yung pastor po sa natin, kahit minsan di po natin siya pinapansin. Pastor po natin, pilit po tayong ina-approach, pilit po tayong inaabot, para po tayo po, mabalik po tayo dun sa right path, para po sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, sabi nga, magalit naman sa pastor po natin hindi magagalit sa atin. Galit po, ganyan po tayo pala. Diba? Tulad po sa mga parents. Diba? Kahit galit po yung mga anak po natin sa atin, hindi po natin makukuha magalit sa kanila. Diba? Yun po yung tinatawag na love po ng, nagmula po yan sa Panginoon. Diba? Sabi nga, di mo man mahalin yung Panginoon mahal ka niya. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin spiritual, yung Panginoon po natin, ginagamit po niya yung pastor po natin para mahalin po tayo dun sa tama, para mahalin po tayo dun sa right path o sa tamang daan. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, huwag po natin, kumbaga, baliwalain yung ginagawa po ng pastor po natin sa buhay natin. Kasi kung wala po mag-guide po sa atin, malalaman po ba natin kung saan po tayo pupunta? If makikita niyo, mapapansin niyo yung mga dati natin kasama, hindi na po naglilingkod sa Panginoon, wala na po silang guidance ng Panginoon, ng pastor po natin. Saan po sila ngayon? Ano pong nangyayari sa buhay po nila ngayon? Diba? Kaya nga po sa atin ng ating Panginoon, as long as tayo po, nandito po tayo sa paglilingkod po natin, paglilingkod po natin sa Panginoon, yung guidance ng Panginoon sa atin hindi mawawala. Diba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, minsan yung mga tao, iniisip nila, lumalayo yung Panginoon sa kanila. Iniisip nila, inaayawan sila ng pastor nila. Ang hindi nila naisip, sila po mismo yung lumalayo sa Panginoon. Nilalayo po nila yung sarili nila, ina-isolate po nila yung sarili nila. Tapos anong mangyayari? Sisisihin po yung ibang tao, bakit sila nagkaganon? Diba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, bago po natin sisihin yung ibang tao, isipin mo muna kung anong ginawa mo. Diba? Kasi hindi po mangyayari yan if hindi po natin pinahintulutan. Diba? Minsan tayo po yung gumagawa po ng way po natin para po lumungkot, para po tayo kumbaga umalis sa gawain po ng ating Panginoon. Kasi yung Panginoon, hindi na po siya gagawa ng way para lumayo sa Kanya. Diba? Lahat ng ginagawa ng Panginoon is para lumapit sa Kanya. Pero ang ginagawa po natin is hindi po tayo nakikinig. Ini-ignore po natin or nire-reject po natin yung guidance po ng pastor po natin. Kaya po tayo minsan, hindi na po tayo nagpapatuloy sa paglilingkod. Diba? Kaya nga po, magpasalamat ka magpasalamat ka dahil nagpapatuloy ka. Bakit po? Kasi tayo po mismo, sinusunod po natin yung Panginoon na magpaturo, magpag-guide, di ba? Kahit pagalitan po tayo, okay lang. Bakit po? Yung pagtuturo po sa atin or kumbaga nagagalit po sila sa atin, it means love po nila tayo. Di ba? Kaya nga po dun sa isa ko pong na-topic class, sabi nga, di ba, hindi po tayo, nag-stop po tayo mag-learn sa salita ng Panginoon, hindi po tayo mag-grow. Di ba? If nag-stop po tayo makinig doon sa guidance, nag-stop po yung pag-grow po natin, paglago po natin sa gawain ng ating po Panginoon. Di ba? Kaya nga po, lagi po natin isipin na once na meron pong nangyari sa buhay po natin, huwag po natin sisihin yung Panginoon, sisihin mo yung sarili mo. Kasi yung Panginoon, walang ginawa na makakasama po sa atin. Diba? Yung pastor po natin, walang ginawa na makakasira po sa atin. Diba? Lahat po ng ginagawa po nila is for our, kumbaga, para sa kapakanan po natin. Diba? Wala po silang ginagawa para lalong tayo lumayo sa Panginoon. Kaya nga lumalayo dahil sa sarili mo. Pinakamabigat na kalaban po natin as tao is yung sarili mo. Kaya nga lagi na sinasabi, labanan mo yung sarili mo. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, yung pastor po natin, nagli-lead, nag-guide,
sa ating buhay spiritual, para po tayo makapagpatuloy at matuto po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. At sa letter B, to guide in our life decisions. Di ba? Kasi meron po tayo mga decisions sa buhay na parang okay lang. Pero pagdating po sa point na yun, kumbaga, bigla na lang po tayong hindi magpapatuloy. Di ba? Kaya nga po patuloy yung Panginoon po natin, ginagamit po yung pastor para tulungan niya po tayo mag-design. Di ba? Tulungan niya po tayong gawin yung isang bagay na hindi po tayo magsisisi. Di ba? Kaya nga po sa buhay po natin, yung guide po natin yung si pastor. Di ba? Kasi meron po siyang knowledge mula sa Panginoon. At yung pastor po natin, papakainin po tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Papakainin po tayo ng which shall feed you with knowledge and understanding. Ipapaunawa niya po sa atin kung magiging maganda ba yung result na gagawin natin. Papaunawa niya sa atin na magiging maganda ba yung result once na huminto po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Diba? Kaya nga po minsan, di natin siya masisisi. Di natin masisisi yung Panginoon. Lahat ng nangyayari sa atin ay hindi maganda, kagagawan po natin. Bakit po? Kasi hindi po na tayo natutong kumbaga makinig, lumapit at manalangin po sa ating pong Panginoon. Kaya lagi niyo po tandaan, yung Panginoon walang gagawin na hindi maganda para sa atin. Lahat ang ginagawa ng Panginoon maganda. Diba? Tayo lang po, nasa atin lang po paano po natin i-apply sa sarili po natin. If magiging maayos po ba yung result. Diba? Kasi minsan natin yung blessing, pero kumbaga nami-miss po natin yung opportunity na yun para magamit yung blessing ng Panginoon. Diba, minsan, yung mga tao gusto nila, once na binigyan ng blessing, wala na silang gagawin, kundi gagamitin nila. Ayaw nilang pagpawisan yung isang bagay. Ayaw nilang pagpaguran. Ang gusto po ng Panginoon, once na binigyan tayo ng blessing, gawin natin yung part po natin, paano po natin magagamit, paano po natin mapapalago yung blessing na yun. Diba? At nandyan po yung pastor po natin, i-guide po niya tayo, paano po mag-grow yung blessing ng Panginoon na binigay sa atin. Diba? Kaya nga po sabi nga, kahapon kay Nanay Jackie, sabi ko po na once na nangihin po tayo ng strength, ng lakas, bibigyan po tayo ng Panginoon sa problem. Diba? Nangihin po tayo ng financial needs, nangihin po tayo ng pera, panggastos, bibigyan ng Panginoon sa trabaho. Diba? Yun po yung hindi po naiintindihan ng tao. Once na nag-pray sila sa Panginoon na humingi ng pera, gusto po nila agad-agad yung pera darating sa bulsa nila. Diba? You need to take action. Diba? Kailangan po natin kumilos. Kasi walang nagtatrabaho na hindi sumasahod. At walang hindi nagtatrabaho na sumasahod. Diba? Kasi kaya nga ka nagtatrabaho para sumahod. Wala pong bigla na lang, sabi nga ng mga tatay, minsan pag nangihipo tayo ng pera sa kanila, bakit tumatayo ba ako ng pera? Diba? Yan po yung kasabihan, which is true. Diba? Hindi naman po pinupulot yung pera, hindi naman po pinupulot sa mga bata. Diba? Hindi po pinupulot yung pera, kaya minsan, anong ginagawa ng peras natin? Naghahanap buhay sila kahit anong gagawin nila para kumita ng pera. Diba? Kaya nga po tayo, sa buhay po natin, sa mga life decisions po natin, andyan po yung pastor po natin para humingi po tayo ng guidance. Diba? Humingi po tayo ng gabay dun sa mga gagawin po natin. Ano naman po yan? Anything. Diba? Kasi nandyan naman po yung Panginoon na tutulong sa Kanya para maging tama po yung ibibigay niya kumbaga guidance po sa atin or instructions. Diba? Alam mo po, sa verse, point number 3 po natin, to provide. Ano po yung ipoprovide ng pastor? Kung yung Panginoon po natin is the great provider, ang pastor po natin is provider din po. Diba? Ano yung pwede niyang i-provide sa atin bilang mga tao? Number 1, salita ng Panginoon, God's Word. Ang pwede i-provide ng pastor po natin is God's Word. Diba? Salita po ng ating pong Panginoon. Kasi yun po yung trabaho po nila is to share, diba? To preach the Word of God. Ang kailangan lang po natin gawin is to absorb and apply sa buhay po natin. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, hindi po natin sila masisisi. Minsan natatamahan po tayo. Diba? Kaya nga sabi ni Pastor, once natamahan po tayo sa Word of God, it means para po sa atin po yung salita ng Panginoon. Diba? Hindi po kasalanan ni Pastor bakit pinasaktan. Diba? Ginawa po ng Panginoon yan para tayo po ma-realize po natin mismo kung bakit po tayo nasaktan dun sa Word of God. Diba? Minsan, meron pong nangyari sa buhay po natin kapag narinig po natin yung Word of God parang tungkol po sa atin. It means tayo po yung kinakausap ng Panginoon.
Di ba kaya nga sabi nga ng Panginoon, ang pastor po natin, na huwag ka nang magturo kung sino yun. Di ba? Tingnan po natin yung sarili po natin kung tayo po yung kinakausap ng Panginoon. Kumbaga, patama, di ba, na mayroong pagmamahal sa Panginoon. Kaya sabi nga niya, di ba, yung salita po ng Panginoon, siya po yung magtuturo po sa atin. Siya po yung mag-guide po sa atin. Di ba? Kung ano po yung kailangan po natin gawin. Kasi sabi nga, ito nga po yung manual. Di ba? Manual po ng Panginoon. Paano po natin gagawin yung isang bagay? Kung lalo na sa isang appliances, pag binili nyo, merong manual po yun, paano i-operate. Paano papaganahin. Ganoon rin po yung buhay po natin. Yung salita ng Panginoon. Bible means basic instruction before leaving earth. Di ba? Instruction po ng ating po Panginoon bago po tayo umalis sa mundo. Kasi, sabi nga, yung paglilingkod po natin is preparation natin para sa paglilingkod po natin sa Panginoon pagdating po natin sa langit. Kasi pagdating po natin sa langit, wala po tayong magagawa kundi maglilingkod sa Panginoon. Diba? Kaya nga yung ginagawa natin is preparation. Habang nabubuhay po tayo, meron po tayong instruction yung Panginoon, which is yung Bible. Diba? Ano ba po? Support. Diba? Kung di po natin napapansin minsan, meron pong support na binibigay yung pastor po natin. Diba? Maraming support na pwedeng ibigay. Support, hindi ibig sabihin ng support is pera agad. Diba? Tandaan niyo po, ang pinakamaliit na bagay sa gawain ng Panginoon is yung pera. Diba? Kaya nga po huwag niyong isipin na minsan, hihingi po tayo sa pastor na hindi tayo napagbigyan. Diba? Sabi nga kanina, hindi naman pinupulot yung pera. Diba? Tutulungan niyo lang po tayo kung paano po tayo makahanap ng pagkakakitaan. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, meron po tayong ginagawa. Diba? Meron po tayong gusto gawin. Anong sinasabi ng pastor po natin? Tutulungan niya tayo through prayer. Diba? Nung last ka, meron siya tutulungan, nakapagtrabaho sa Malabon. Diba? So, which is, yun po yung nagagamit po ng pastor po natin. Yung connection po niya sa ibang tao, nagagamit niya sa gawain ng Panginoon. Diba? Kaya nga, sabi nga, wala po tayong magagamit na pagsundo, wala po siyang ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Diba? Lahat po ng sinasakyan po natin is blessing. Mula po dun sa pag-ministry ni Pastor dun mo sa Malabon. Diba? Meron po siyang ministry is mag-preach ng salita ng Panginoon sa mga Malabon. Marami po siyang pinupuntahan mo doon. Within one day o yung Monday, bukas, pupunta po siya sa MMDA. Sa mga nanguhuli ng baga sa traffic, sa daan, MMDA, sa MCARS, una sa MCARS, MMDA, minsan pupunta po sila sa kulungan, minsan pupunta po sila sa mga kanto-kanto doon sa Malabon para magayag po na salita po ng Panginoon. So, yun po yung result, yun po yung outcome na ginagawa po niya sa gawain ng Panginoon, which is tayo rin po yung nakikinabang. Diba? Tayo po yung gumiginhawa. Bakit po? Kasi hindi na po tayo maglalakad. Pag umuulan, hindi po tayo mababasa. Diba? Kaya nga sinabi ko from the first place, sabi nga, lahat ng ginagawa ng pastor po natin is para po sa atin. Diba? Lahat ng ginagawa ng Panginoon is para sa atin. Nasa sa atin na lang po kung paano po natin i-appreciate yung ginagawa nila sa buhay natin. Kasi minsan, binigyan mo na, humihingi pa ng mas malaki. Diba? Binigyan mo na, humihingi pa sila ng mas marami. Kaya nga po tayo, once na nabigyan po tayo, ano man pong blessing galing sa Panginoon. Kaya nga minsan, di ba, nagbibigay po tayo ng bigas. Bagay po, parte po ng ministry ng Panginoon is to provide. Support. Di ba, nung panahon po ng tagulan, nagbigay po yung Panginoon ng blessing kahit ilang kilong bigas lang. Bagay po, kasi mahirap po yung buhay pag tagulan. At least, yung Panginoon, nag-provide po siya. Di ba? Ano ba po? Sa letter C, anong pinuprovide ng pastor po natin? Letter C is counsel. Diba? Pag-counsel na po sa atin or pagka-counseling. Diba? As a man of God. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin bilang mga Kristyano, so meron po tayong pastor na mapagkukulan po ng kumbaga tutulong po sa atin. Tulad nga po ng instruction, mag-guide. Diba? Magbibigay po sa atin ng counsel. Kung meron kang problema, kausapin mo si pastor, tuturo niya sa iyo kung anong kailangan natin gawin. Diba? Ituturo niya sa iyo kung paano natin malulutas yung problema. Yun po yung tinatawag na counsel. Diba? Kinakausap po tayo ng pastor po natin
personal. O minsan, di naman po personal. Minsan, in general po tayo kinakausap. So, yun po yung trabaho po nila. Kumbaga, counselor din po sila. Diba? Sa gawain po ng ating pong Panginoon. And last, ano po yung kayang i-provide o pwedeng i-provide ng pastor po natin sa atin? Minsan, hindi po natin ito nakikita. Minsan, hindi natin ito nahawakan. Ano po yun? Which is yung prayer. Diba? Ano yung kayang ibigay ng pastor po natin sa atin? Prayer. Diba? Minsan, natutulog na po tayo, siya nagpe-pray pa rin po. Para ipag-pray po tayo mga members po niya, para tayo po makapagpatuloy, para po tayo, gabayan po tayo ng Panginoon sa mga araw-araw po natin. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, sa lahat ng ginawa po ng pastor po natin, diba? It's time to give some appreciation sa kanya. Diba? Para lalo po siya ma-encourage. Diba? Na makapaglingkod sa Panginoon. Minsan, diba? Minsan wala siya. Katulad po ngayon, wala. Pero hindi nga po, lagi niya sinasabi, hindi porke wala siya, hindi po tayo maglilingkod. Diba? Hindi porke pumunta sa ibang church pastor, nag-preach, hindi na po tayo maglilingkod. Diba? Kahit si pastor naglilingkod din po yan sa Panginoon. Iba lang po yung ginagawa niya. Iba lang yung way ng paglilingkod niya. Ang way ng paglilingkod niya is pagayag ng Word of God. Diba? Hindi ibig sabihin si pastor, nag-preach siya dito, hindi siya naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod siya. Bago niya sabihin sa atin, na pag-aralan na niya, naiintindihan niya yung i-preach niya sa atin. Diba? Siya po yung unang naglilingkod sa Panginoon. Sabado pa lang, nag-prepare na po. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, meron po siyang ginagawa na hindi nakikita na mata po natin. Pero nakikita ng Panginoon kung ano yung ginagawa niya para sa atin. Diba? Kaya nga po, sa buhay po natin, at yung pastor po natin, nakakaranas po ng pinakamalaking problema, nakakapagpatuloy. How much more tayo po? Diba? Minsan may sakit lang po tayo ng masakit lang yung buhok mo, hindi ka na magsisimba. Diba? Masakit lang yung tsinelas mo, masakit lang yung paa mo. Minsan, pinakamababaw na dahilan is wala silang masuot. Diba? Once na naglingkod po tayo sa Panginoon, magpo-provide yung Panginoon. Diba? Dati naman po wala po masuot. Diba? Dati naksando lang. Short. Diba? Pero, blessing po ng Panginoon is magpo-provide siya. Si Brother Mark, diba? Ang titinin nyo, dati wala naka-t-shirt lang. Diba? Pero ngayon, nakakabili na po siya ng sarili niya. Bago po kasi, blessing ng Panginoon is nagkaroon po siya ng trabaho. Diba? Huwag mo tignan yung pera. Tignan po natin yung binigay ng Panginoon kung paano po natin nakuha yun. Diba? Kasi minsan yung tao tumitigan ng agad po sila sa pera. Diba? Hindi po nila tinitignan kung ano yung way ng Panginoon para makakuha sila ng income. Diba? Kasi yung pastor, Panginoon po natin, tinitrick po niya tayo ng bagal. Nagbibigay po siya ng trail. Hindi niya agad-agad binibigay. Baga, gusto niya, kumilos po tayo mismo sa sarili po natin. Hindi po tayo palamunin. Di ba? Yung tinatawag pabigat. Tayo po, kailangan din po natin kumilos sa gawain po ng ating pong Panginoon. Kaya po patuloy sa buhay po natin, nalalapit na rin po yung kaarawan po ng pastor po natin. So kahit hindi naman po kaarawan, di ba? Dapat lang po natin siyang i-appreciate sa buhay po natin as a member. Lalo na po tayo member. Sabi nga, sino makaka-appreciate sa pastor mo? Yung ibang tao. Diba? Hindi po, tayo pong natutulungan niya, tayo pong pinagpipilay niya. Diba? Tayo pong tinuturuan niya, tayo ang ginagay po niya. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, pastor po natin, hindi po siya tumitingin kung ano yung, kumbaga, sa bagay na wala tayo. Diba? Tumitingin siya kung ano yung pwede mong ibigay. Sabi ko nga kanina, maglingkod lang po tayo sa Panginoon, na-energize na po. Na-encourage na po siya. Diba? Pero kung sabi nga po niya, if tayo po, mahal po natin yung pastor po natin, we can give naman, di ba? Pwede naman po tayo magbigay sa abot ng ating makakaya. Hindi naman po sa pilitan yung ibibigay po natin para sa Panginoon. Di ba? Sabi nga, God, love a cheerful giver. Di ba? Kahit malaki yung binigay mo, masama naman sa loob mo yan, wala rin kwenta. Di ba? Kaya kahit 5 piso lang yan, pag masaya ka, mas masaya yung Panginoon. Bakit po? Diba? Tinitingnan ng Panginoon, if totoo po tayo dun sa binibigay po natin, if totoo po tayo dun sa, baga, sinishare po natin sa likod po ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga po sabi nga, pastor po natin, diba? Meron din po siya mga pangangailangan. Meron din po siya, kumbaga, nararamdaman. Ang kailangan po niya is support. Diba? Is prayer.
diba, is appreciation para po makapagpatuloy po siya, ma-encourage po siya sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Kaya po yun, thank you po sa bawat isa. Tayo po ay nakapag-attend, nakapag-church. Diba? Kahit wala po yung pastor po natin, kung alam po lang po ninyo, masaya po siya. Bakit po kasi? Hindi man po niya nakita personal na tayo po naglilingkod, nakita naman po ng Panginoon na tayo po naglilingkod po tayo sa Kanya. Kaya nga po isipin po natin, hindi ka maglilingkod dahil wala si pastor. Maglilingkod po tayo kahit wala si pastor dahil naman po sa Panginoon yung ginagawa po natin. Diba? Yung pastor po natin is instrument lang po ng Panginoon para makaintindi po tayo, makaunawa po tayo ng Word of God. Diba? So, tayo po sa buhay po natin, magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod. Minsan, hindi po siya nakakapasyal sa mga bahay-bahay po natin. Tayo na lang po yung pumasyal sa church. Diba? Tayo na lang po yung pumasyal sa gawain po ng Panginoon. Diba? Mas maganda po yan, natitipon po tayo para maglingkod sa Panginoon. Kaya po, maraming salamat po. Yan lang po yung ating pong devotion. Tumayo po tayo, manalangin po tayo sa Panginoon. Okay, let's pray. Maraming Diyos, tagila sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga pong ito, sa katagumpayan, Panginoon, ng